Nasa 4th floor pa ako ay medyo nakakapagod ang umakyat at bumaba kaya pinili na magulang ko na nasa 2nd floor ang master bedroom nila para hindi sila mahirapan. May 2 pang guest room na nasa 4th floor, habang 2 din sa 3rd floor at ang isang kwarto ay para sa opisina na nilagyan ng library. Hindi ko nga alam kung bakit ang daming kwarto. Hindi naman kami marami sa pamilya pero dahil ang magkakaibigan ang nagpagawa at gumastos kaya wala na kaming nagawa. Sobra-sobrang pasasalamat ng pamilya ko sa kanila. Kahit ako mismo na boyfriend ko si Lander ay nahihiya pa rin ako sa kanya. Marami din akong naririnig na bulong-bulong sa mga marites na nakajackpot kami ng mayaman, kaya naging hayahay ang buhay ng magulang ko. Gusto ko sugurin ng mga tsismosang kapitbahay kung hindi lang ako pinigilan ni Bea. Kaya tama lang na hindi sila papansinin dahil nung wala kami ay puro chismis pa rin. Kaya kahit saan man lumugar ang buhay namin ay hindi na mawawala ang mga marites sa mundo. Ipagpapa sa Diyos ko na lang ang lahat. Baby, napangiti ako kay Lander na nakahubad pa ang damit habang nakaharap sa kanyang niluluto. Hindi ko akalain na mabilis siyang nakaluto ng pritong hotdog at bacon. Humarap si Lander sa akin at ngumiti. Come here baby, tikman mo ang luto kong masarap na itlog. Natawa ako sa kanya. Hindi marunong sa pagluluto si Lander pero nagpaturo ito kay mama pero puro basic na prito lang. Ayos na rin iyon, at least natuto siya. Baka hindi ko namalaya na maging chef na ito at iwan na ang trabahong delikado. Habang nagpiprito si Lander ay gumawa naman ako ng sandwich. Nilagyan ko ang toasted bread ng bacon. Sunod ang lettuce, kamatis, cheese at ang panghuli ay ketchup. Kay Lander naman ay mayonnaise dahil yun ang request niya at saka ko hiniwas sa gitna. Gumawa din ako ng kapeng barako na paborito ni Lander. Ang sa akin naman ay hot chocolate. Nasa kalagitnaan kami ng kinakain na magtanong si Lander tungkol sa pag-aaral ko. Ngumiti ako dito. Bago ito umalis para sa misyon ay bala kong sabihin ang nalalapit kong graduation at ang pagsusumikap ko na makakuha ng Latin honors. Sumama ka sa akin sa susunod na araw. May ipapakita ko sa'yo. What is it, baby? Ibinaba ni Lander ang mug. Secret? Wala sekretong hindi ko nalalaman, baby. Just tell me, what is it? Tumaas pang isang kilay nito. Napanguso ako. Yun naman pala eh. E di alamin mo. Dinilaan ko ito na parang bata. Mukhang nagulat ito sa reaksyon ko dahil napatitig pa sa labi ko. Baby, pinatigas mo ako. Agad ako napatayo at lumaki ang mata. Yuck! Kadiri! Mabilis ako natatakbo palabas ng kusina nang marinig kong tinatawag ako nito. Araw ng graduation namin ngayon. Gabi pa lang ay hindi na ako makatulog dahil sa sobrang excitement na nararamdaman. Nakasabit sa likod ng pinto ng kwarto ko ang toga ko at ang magandang bestida na isusuot ko. Ilang beses ko pang binasa ang papel at halos makabisado ko na ang bawat linya kung saan ako magsasalita sa harap ng maraming kapwa ko magtatapos at mga magulang. 3 kami at isa ako sa binigyan ng pagkakataon na makapag-speech para sa aming graduation ceremony. Kahit alas 3 pa ng hapon ng simula ay maaga akong ginising ni Mama. Kahapon ng umaga sila dumating ni Papa. Nagulat pa sila nang madatnan nila dito si Lander. Hindi naman nila ako pinagalitan na kami lang ang magkasama dito sa bahay. Ang bala kong paglilihim muna kay Lander ay hindi ko na nagawa dahil binanggit na agad iyon ni Papa. Gulat na gulat tuloy si Lander. Nagtampo pa ito dahil hindi ko daw binanggit sa kanya. Pero mas magugulat si Mama at Papa at ganoon na rin si Lander pag nalaman nila na mag-uuwi ako ng parangal dito sa bahay. Ang sabi ni Ate Tanya ay susubukan nila mag-asawa kasama ng mga pamangkin ko na makarating sa graduation ko. Masaya ako kung makakarating sila pero maunawaan ko din kung hindi dahil bagong panganak pa lang ang kapatid ko at baka hindi pa niya kayang bumiyahe. Sinamahan ako pagkahapon ni Lander sa school para kunin ang toga ko dahil late nag-release ang registrar's office. Nagkita kami ni Bea at parehas na natawa at kinilig dahil kasama namin ang boyfriend namin. Oo, may boyfriend na si Bea sa katauhan ni Neil. Si Lander mismo ang nagdala sa akin sa mall para bumili ng isusuot ko para sa graduation na maski ang sapatos at makeup ko kahit na magpapaayos naman ako sa kinontrata kong makeup artist. Pero dahil mapilit ito ay wala na akong nagawa. Nagtungo din kami sa parlor para sa buhok at kuko ko. Kinulayan ng chestnut brown ang buhok ko at ginupitan dahil masyado nang mahaba. Hinayaan ko na ang hairstylist sa kung anong babagay sa hairstyle sa akin. Nilagyan ng cotton bangs ang noo ko at natuwa ako sa resulta. Maski ang kamay ko ay parang naging anak ng isang spoiled brat dahil sa ganda ng fake nails na inilagay. You're so beautiful, baby. Oh, so perfect.
Mula ulo hanggang paa ay titig na titig si Lander sa akin na akala mo'y ngayon lang nakakita ng maganda. Lumapit ako sa kanya at yumakap. Thank you, baby. Inihilig ko ang ulo sa kanyang matigas na dibdib. Ay, ang gwapo ng boyfriend, madam. Baka may kapatid pa yan. Kilig na kilig pa ang bakla na nagpaganda sa kuko ko. Hindi lang kami ni Lander ang tumawa, maski ang ilang mga tao dito sa salon ay natawa. May ilan pa ang nagpa-picture kay Lander kanina habang inaayusan ako. Akala nila ay foreigner ang boyfriend ko at saan lugar daw ako nakabingwit. Hindi naman ako nagalit pero na-offend lang ng konti, pero pinalagpas ko na lang at sinakyan ang trip na tanong nila. Gabi na kaming nakauwi ng bahay at sinagurado naming gutom kami pagka-uwi ni Lander dahil ayaw namin magtampo si Mama. Tumawag kasi ito at sabay-sabay na daw kami maghahapunan. Nagtampo na kasi si Mama dahil nakalimutan namin ni Lander noon dahil sa gutom, kakalakad. Nalaman na lang namin nang nagkwento si Papa, kaya hindi na namin inulit ni Lander. Sa malaking convention center gaganapin ang graduation ceremony. Hindi ako hinihiwalayan ni Lander at palaging nakadikit ito sa akin. Kahit na marami ako nakakasalubong ng mga dating kaibigan, classmates and professors ko na parehas kaming bumabati sa isa't isa. Ganito pala ang pakiramdam. Ledesma! Malakas na tili ni Bea. Bea! Nagtatakbo pa si Bea kahit na sobrang taas ng takong nito. Hanap ang postura nito ngayon at hindi magpapakabog sa lahat ng estudyanteng gagraduate. You look so pretty, Beshi. Oh, bagay sa looks mo. Hinawakan pa ni Bea ang buhok kong may kulay at pinakulot sa ibaba. Thanks. Ikaw din naman. Parang nasa luxury party ka ngayon. Talagang tunodo mo na. Ngisi ko. Itinaas pa nito ang isang kamay na at pumitik sa hangin. Of course. Once in a lifetime lang ito kaya ipush na ang ganda. Natawa na lang ako sa komento ni Bea. Hindi nagtagal, pinaghanda na kami para maupo kaya kailangan na naming iwan ang mga kasama namin. Congrats anak ko. Proud kami ni Papa mo sa'yo. Naiiyak na salita ni Mama. Congratulations anak. Proon ka na. Kumuhay na si Papa sa akin. Baka sa mukha ni Papa ang pagpipigil na wag umiyak. Salamat po Papa at Mama. Niyakap ko ng sabay ang magulang ko. Pilit ko na wag maiyak dahil ibubuhos ko yun mamaya sa speech ko. Congratulations, baby. I'm so proud of you. I love you so much. Thank you, baby. I love you. Mahigpit kong niyakap si Lander at tumingkay para halikan nito sa labi. Kumuwi na ako sa magulang ko at kay Lander bago ako naglakad sa unahan para maupo. Hindi ko naman na alam kung makakarating ang kapatid ko kasama ang pamilya niya dahil hindi na kami nakapag-usap pa. Kahit kabado ay mas danaig ang excitement sa sarili ko. Pinatayo na kami para magmarcha. Si Bea na nasa unahan ko ay umiiyak ng gusto. Be, after graduation ka na umiyak. Sayang ang make-up. Pagbibiro ko pa kahit naluluha na rin ako. Tinarayan lang ako nito. Che, as if naman hindi ka umiyak. Ngumuso pa ito sa akin kaya natawa na lang ako. Nang tawagin si Bea ay malakas akong pumalakpak para sa matalik kong kaibigan. Kasabay ang pagbanggit ng pagiging cum laude nito. Masaya ako dahil alam ko kung paano ito nagsumikap sa pag-aaral at kahit na magkaiba kami ng antas ng pamumuhay ay hindi ito namili ng kaibigan mula pa noong unang araw ko dito sa kolehiyo. Ang natira kong tunay na kaibigan na wala man ang isa dahil sa piniling maling landas ay nakapagtapos kami ni Bea sa pagsusumikap. Ledesma Tina A. Bachelor of Business Administration and Marketing Management. Magna cum laude. Malakas na palakpakan ang narinig ko. Naluluha na ako habang naglalakad paakyat ng stage at habang inaabot ko ang diploma ay nagbabagsakan na ang luha ko. Isinabit sa leeg ko ang medal na nakuha kong achievements. Hindi lang iyon isa, kundi 4 pa. Thank you po. Thank you po. Matapos kong makapagkamay sa lahat ay gumitna na sa harap ng stage. Yumuko. Sunod-sunod ang pagkislapan ng camera sa pagkuha ng larawan sa akin. Tita Tina! Napaangat ang ulo ko sa malakas na tili ng isang batang babae. Kahit malayo iyon ay rinig ko. Sa Trisha. Nakita ko nakatayo ang magulang ko na kumakaway sa akin. Napasingap ako na makita ko sa ate Tanya, karga ang sanggol at katabi si Kuya Dustin na kumakaway sa akin. Sa Trisha na tumatalon habang kumakaway sa akin. Si Lander na nakatayo habang kumakaway ang kaliwang kamay nito sa akin. Itinaas ko ang kanang kamay para ipakita ang diploma ko at kumuhay ako sa pamilya. Thank you. Thank you. Sa mahina akong salita, sobra akong nagpapasalamat.
Hindi ko na namalayan ang oras nang matapos ang pamamahagi ng diploma. Pinaakyat kami ng nakakuha ng mataas na grado sa stage. Kabado man para sa aking maikling speech, ay mula ito sa aking puso bilang pasasalamat sa paaralan at sa mga mahal ko sa buhay. Thank you, my alma mater. Thank you to all my teachers and coaches. Sa lahat ng kaibigan at mga nakasama ko. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan, and also for my dearest mama, papa, at Tanya and her husband Kuya Dustin at sa dalawang pamangkin, Trisha and Terrence. Kayong inspirasyon ko para matupad ang lahat ng ito. Marami po salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And lastly, for my beloved boyfriend, my one and only Lander. Thank you so much. I love you. Hindi ko napigilan na maluha sa tuwa habang tinitingnan ang lahat ng taong nasa harapan ko at higit sa lahat ang pamilya kong mahal. Isang malakas na sigawan at palakpakan ang maririnig sa buong convention center. Pagkatapos ng lahat ay ang farewell song. Pagkatapos ng aming programa ay nagtatakbo akong pababa ng stage para salubungin ang magulang ko. Mama! Papa! Ano ko? Mahigpit ako niyakap ni Mama habang umiiyak ito. Niyakap ako ni Papa na lumuluha din. Hindi mo alam kung paano mo kami pinasaya ng papa mo, anak. Sobrang proud ako sa iyo. Napakagaling mo, anak. Sinurpresa mo kami, anak. Salita ni Papa na umiiyak pero nakangiti ang mata. Para po talaga sa inyo ito, Mama, Papa. Sinadya ko pong hindi sabihin sa inyong dalawa. Nangingiti ko pa kahit na lumuluha din. Hindi ko na alam kung ayos pang makeup ko dahil sa luha. Sa amin dalawa? Bakit? Alam din nila? Napabitaw sa pagyakap si Mama. Narinig namin na mahinang pagtawa ni Ate Tanya na bitbit ang bunso nito. Sorry, Mama at Papa. Kinuntsaba po ako ni bunso. Napakagatlabi sa Ate Tanya. Ang mata ko'y napaikot sa paligid. Nasaan si Lander? Ba't wala siya dito? Nasa likod ng kapatid ko si Kuya Dustin na nakangiti habang karga sa Trisha. Congratulations, Tina. I'm so proud to you, Tita Tina ko. Malakas na ani Trisha. Sabay kaming nagtawanan. Thank you po, Kuya. Thank you, Ate Tanya. Lumapit ako sa pamangkin ko para halikan nito sa pisngi. Gusto pa magpakarga nito sa akin pero pinigilan ng kanyang mommy. At sa unang pagkakataon ay nahawakan ko ang pamangkin kong lalaki na si Baby Terrence. Wow, super cute ng baby namin. Walang pinagkaiba ang hulma ni Baby Terrence nung ipinanganak si Trisha noon. Nakakatuwa at napakatangos pa ng ilong. May pinagbanahan ba naman eh? Sagot ni Kuya Dustin na ipinagmalaka ang sarili. Tinaasan ito ng kilay ng kapatid ko. Kamukha ko to. Sa'yo na nga ang panganay. Sa akin naman ang bunso ko. Nakangusong ani Ate Tanya. Natawa kami lahat sa mag-asawang nagtalo pa. Natigil lang nang malakas na tumili si Trisha. Tito Pogi! Napasinghap si Mama kaya napatalikod ako at ganoon na lang ang gulat ko. Isang malahaganteng red roses bouquet ang nasa harapan ko ngayon na literal na ikinanganga ng bibig ko. Congratulations, baby! Sumilip sa kalawang gilid si Lander habang bitbit ang higanteng bouquet. Nanubig ang magkabilang sulok ng mata ko. Hindi ko ito inaasahan. Lander! Mabilis ako napalapit kay Lander at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Thank you. Thank you so much. Naluluha ako dahil na-appreciate ko ang ginawa nito. Yumakap ang isang braso nito sa bewang ko, tinalikan ng ulo ko. You've accomplished, and I couldn't be prouder of you, my baby. I love you so much. Congratulations. Thank you. Isang halik sa labi ibinigay nito sa akin na agad kong tinugon. Halos hindi ko mabuhat ang binibigay nitong bouquet pero sobra ko nagustuhan. Hindi matapos-tapos ang pagkuha na larawan sa akin kasama ang pamilya ko. Bawat isa may kanya-kanyang picture. Kahit ang mga pamangkin ko habang hawak ni Lander ang bouquet. Maski sa mga classmates ko at lalo na kay Bea na hindi magpapakabog sa pictorial. Kilig na kilig ito sa bigay sa aking red roses na higante. Kaya kung todo posing pa ito na parang model. Meron din itong bouquet na yakap-yakap mula kay Neil. Nakakatuwa rin ito kasama ang pamilya niya, maski na ang dalawa niyang pinsan at lalo na ang boyfriend na nitong si Neil. Sinuotan pa ito ng kanyang Daddy Borge ng garlands na puro blue bills. Marami ang napasana all sa kaibigan ko.
Dumiretso kami sa mamahaling restaurant na pinareserve mismo ni Lander. Ang buong akala ko pa naman ay masusurpresa ito kanina. Yun pala ay hindi. Matagal na pala nitong alam. Hindi na dapat ako magtaka dahil mabilis itong makasagap ng balita nang hindi sinasabi sa akin. Kaya pala nitong nakaraan ay sobrang busy niya sa kausap niya sa phone na akala ko ay sa trabaho niya lang sa Maynila. Oh, napanganga na lang ako sa sobrang ganda ng lugar na ito. Pagpasok ko ay agad na may pahagis ng petals ng rosas sa akin. Congratulations, Miss Tina Ledesma! Sabay-sabay nabati sa akin ang staff ng restaurant. Ang akala ko isang simpleng dinner lang ito na ipinareserve para sa aming pamilya. Yun pala buong restaurant pala ang narentahan ni Lander. Gusto kong pagalitan ito pero hindi ko magawa dahil umiiwas na masita ko siya. Kami lang ang bisita dito sa loob at ang table ay 3 lang na saktong para sa magulang ko, sa kapatid ko, pati ang pamilya niya at sa amin 2 ni Lander na nasa gitna pa. May live band pa na nasa harapan na binabati ako at nahihiyang nagpasalamat ako. Ipinaghila ko ng upuan ni Lander at hindi humihiwalay ang mata nito sa akin. Nang makaupo ako ay pinandilatan ko ito ng mata. Ikaw ang dami mong atraso sa akin, baby. Tinaasan ko ito ng kilay habang natatawa. Kahit ipakulong pa ako dahil sa atraso ko sa iyo, baby. Hindi ako papalag. Kung pwede lang ay huwag mo nang bigyan ng pag-asang makalabas pa. Hinawakan ni Lander ang kanang palad ko at agad na hinalikan ang likod noon. I love you, baby. Your hard work has truly paid off. I'm so proud of you. Matamis ako napangiti sa boyfriend kong walang sawang papuri sa akin. Simula pa kanina hanggang ngayon, ramdam ko ang kasiyahan nito kaya mas lalong sumasaya ang pakiramdam ko. Thank you, baby. Ngumuso ako para halikan ito sa labi. Naging masaya ang dinner namin na kahit super fancy, tingnan ay naging karaniwan dahil pamilya ko ang kasama ko at mga mahal sa buhay na hindi mo nararamdaman ang ilang at pagkapahiya. May pa-request pa na kanta ang magulang ko sa live band. Umuwi kami sa bahay na tulog na sa Tricia na buhat ng kanyang daddy Dustin. Umakyat na sila sa kanilang kwarto lalo pa at may bibi silang kasama na karga ng kapatid kong mukhang pagod na rin. Ang magulang ko naman ay hindi makapaniwala na nakapagtapos ako ng pag-aaral na may kasama pang achievements. Dito sa aming tahanan, pinagpatuloy ang party. Ang mga kaibigan ng kapatid ko ay nagsibati din sa akin. Nakakatuwa dahil ang iba ay tumatawag pa sa akin through video call para lang bumati. Congratulations, meh! Malakas na tili ni Ate Lian pagkabungad. Nasa likod nito si Drake. Thank you po, Ate Lian. Thank you po, Kuya Drake. I'm so proud of you. Maghintay ka lang at parating pa lang ang gift ko sa'yo from States. Hala, thank you po, Ate. Nag-abala ka pa. Sus, that's small things. Importante ay hindi ka niloloko ni Kumag. Dahil kapag ginawa niya, hindi na makikilala ang pagmumukha niya. Honey, baby. Narinig ko pa na sinaway ito ni Kuya Drake. That won't happen. Natakot mo girlfriend ko, Lian. Simangot na sagot sa tabi ko ni Lander sa kakambal niya. Pagpasensyahan niyo na ito. Kinulang sa tulog. Anyway, enjoy your day, cute couple. Long live and congratulations, Tina. Nagpaalaman lang ang magbody at nawala na rin sila sa connection. Pailing-iling na lang si Lander dahil sa pasaway na kakambal. Nagpaalam ako para umakyat ng kwarto ko sa 4th floor. Iniwan ko muna sa baba ang boyfriend ko dahil nandoon naman si mama at papa at ganoon na din si Kuya Dustin na bumaba para makijoin sa inuman. Naligo ako at nagpalit ng pajama at muli niyakap ko at inamoy ang red roses na bouquet. Feeling ko ay lumilipad ako sa sobrang saya at kilig. Habang hinahawakan ng petals ay minahawakan akong maliit na box na nakaipit sa petals na ngayon ko lang napansin. Kasing kulay ng rosas ang maliit na box. Kinuha ko iyon, ang maliit na box at kahit may konting kaba ay nilakasan ko ang loob. Nanginginig ang kamay ko habang paunti-unti ko iyon na binubuksan. Oh my Lord! Napatakip ang isang kamay ko sa nasaksihang kumikinang na tulad ng star sa langit. Lander, baby! Napasingap ako na may isang kamay ang yumakap sa katawan ko. Did you like it? Lander! Mabilis niya akong pinaharap sa kanya kaya napatingala na lang ako. I love you, baby. I love you so much. You deserve all my life. Napapikit na lang ako nang ibaba nito ang labi sa akin. Humay ko ang alak na iniinom nito. Thank you, baby. Hindi ko alam kung paano babawi sa'yo. Napayakap ako sa leeg nito. Sapat ng isang tulad mo, baby. Ikaw lang at wala nang iba. I love you, Lander. Tom, I love you more, baby. I love you so much.
Baby, natigilan ako. Boses iyon na pamilyar pero winaksi ko sa isipan ang boses na iyon. Baka guni-guni ko lang iyon sa kakaisip sa kanya. May narinig ako mahinang hakbang na papalapit sa akin. Baby, napasinghap ako. Sa tingin ko ay hindi na iyon guni-guni pa. Happy anniversary, baby. Napatigil ako sa ginagawa at napatayo ng matuwid. Kanina pa ako nagwawalis dito sa likod ng aming bahay. Inumpisahan ko sa harap hanggang dito sa likod. Gusto ko kasing mapagod maghapon para pagkatapos maghapunan ay matutulog na lang ako. Yun talaga ang goal ko sa araw na ito dahil masama ang loob ko. Baby, naramdaman ko ang matigas na katawan sa likuran ko kaya nabitawan ko ang hawak na walis tingting. Napaharap ako at halos mabunggo ang mukha ko sa malaking katawan ni Lander na nasa harapan ko ngayon. Happy anniversary, baby. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakarating. I hope hindi ka nagalit sa akin. Tinitigan ko ang nakangiting mukha ni Lander. Naglaho bigla lahat, ang lungkot, galit at sama ng loob ko sa taong nasa harapan ko ngayon. Napalitan iyon ng awa at pananabik. Ibubuka ko na sana ang bibig ko pero pinigilan ko dahil pinasadahan ko ang buong mukha nito. Lubog ang mata na mukhang hindi na nakakatulog ng maayos at ang nakakagulat sa mukha nito ay ang makapal nitong bigote at balbas. Ito ang unang beses ko na makita ito sa ganoong itsura. Pababa sa kanyang leeg na natabunan ng ilang tato na nandoon. Ganoon na rin sa kanyang buhok na sobrang makapal na at mahaba. Pero imbis na pumangit ito sa paningin ko ay mas talong nakadagdag iyon ng kagwapuhang taglay ni Lander. His combat uniform made him more mature and masculine. Napababa ang mata ko sa kanyang katawan at maski susuot na combat shoes. May hawak itong bouquet ng red roses sa kamay pero hindi doon ang atensyon ko. Lander, ano nangyari sa'yo? Mahina akong salita. Ang masaya nitong ngiti kanina ay lumiit at nawala ang saya sa kanyang mata. Baby, I tried my best to make it home safely. For you, baby. I'm sorry. I'm sorry. Yumuko ng maliit si Lander at iniabot ang hawak na bulaklak sa akin. Pero imbes na kunin iyon ay diretso ko itong tiningnan. Lander, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at hindi makaya ng puso ko ang itsura niya ngayon. Agad ko itong niyakap ng mahigpit at nilubog ang mukha sa kanyang itim na army shirt. I could still smell his scent, a reminder of all the things that make me crazy about him. Baby, I love you. I love you so much. Napatingala ako sa kanya habang lumuluha. Ang tagal niyang nawala, sa totoo lang. Sa loob ng 66 days ay araw-araw ako umiiyak. Ito kasi ang pinakamatagal na nagkalayo kami at hindi kami nagkita at nagkausap man lang dahil sa kanilang misyon sa South America. Wala man lang ako balita sa kanya kung buhay o humihinga pa ba. Kahit alam ko na sanay na ako sa klase ng kanilang trabaho. Hindi naman ako sanay na baka may masamang nangyari na sa kanya. Hindi lang naman ako dahil ganoon na rin sa asawa ni Ate Tanya at sa mga asawa ng kaibigan nito na ang iba ay buntis pa. Kahit hindi pa ako pwede umuwi, tumakas na ako para makarating sa'yo, baby. Ganyan ko kamahal, babaeng mahal na mahal ko. Hindi ko makakalimutan ng napaka-special na araw na ito sa ating dalawa. Pasensya na. Hindi na ako nakapaganda at napakalayo sa plano ko ang ganito pero sana... Lander... Napabitaw ako sa pagkakayakap kay Lander nang makita ko itong napapikit ng mariin na para bang may tinitiis na sakit sa katawan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gumilat ito ng mata at umiling at ngumiti pero nawala agad. I'm okay, baby. There's nothing to worry about. Napapikit ulit ito at napangiwi. Tom, Lander, baby? Sigurado ka ba? Namumutla ka? Bigla akong nataranta. Hindi maganda ang pakiramdam ko para kay Lander. I'm okay, baby. I'm okay. Mahina nitong salita. Aabutin ko sana ang kamay nitong may hawak na bulaklak nang bumagsak ang bouquet. Baby! My God! Kasabay ng pagbagsak ng bulaklak ay ang pagtumba ni Lander na agad kong nasalo. Tulong! Tulong, Mama! Papa! Baby! Lander! Lander! Halos mawala na ako ng boses sa lakas ng pagkakasigaw ko. Tulong! Ano po nangyari? Sir! Nagtatakbo na lumapit ang guard na si Mang Toto. Anak! Diyos ko po! Ano nangyari? Sa mabilis na pagresponde ay dumating ang ambulansya at agad na dinala sa ospital si Lander habang ako ay walang humpay na umiiyak habang hawak ng mahigpit ang kanyang kanang kamay.
Nang makarating kami sa emergency room ay hindi na ako pinapasok sa loob dahil bawal na ang sabi ng nurse sa akin. Nakasunod ang magulang ko habang ako'y halos mawala ng hininga sa sobrang takot at pag-iyak. Habang nasa biyahe kami, nalaman kong may malaki palang sugat sa dibdib si Lander na umabot hanggang sa kaliwang likod nito. Sariwa pa iyon at nilagyan lang daw ng benda sa katawan para pigilan ang paglabas ng dugo. Itinawag ko agad iyon sa kapatid ko at nalaman kong dapat munang dalhin sa headquarters para gamutin doon dahil kumpleto ang gamit at may mga doktor silang nakaantabay pero tinakasan sila ni Lander. Nakuha ni Lander ang malaking sugat sa bansang Brazil kung saan ang huling misyon nila dahil nagkaroon ng matinding engkwentro ang kanilang grupo sa grupo ng isang sindikato na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanilang gobyerno. Hindi ko na kaya pang ma-imagine ang buong pangyayari dahil mas lalo akong nangihina. Nalaman na rin iyon ni Adelia na ngayon ay buntis pa naman sa pangalawang pagkakataon at maselan ito ngayon kaya nag-iingat ito ng husto dahil nakunan ito sa kanyang unang pagbubuntis at bumagsak sa pagka-depression. We're in our war, Iha. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo siyang iiwanan hanggang siya'y magising para ikaw agad ang unin niya makita. Opo, Tita Beth. Hindi ko po iiwan sa Lander. Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya ni Tita Lilibet, ang mommy ni Lander. Talagang matigas ang ulo ng anak ko na iyan. Imbes na sa ospital dumiretso para magpagamot ay sa'yo pala nagpunta. Mahal na mahal ka talaga ng anak namin, Iha. Hindi agad ako nakasagot sa sinabing iyon ni Tita Lilibet. Bagaman mahinahon ang boss nito ay nakaramdam ako ng guilt. Totoo iyon dahil itong unang anibersaryo namin dalawa ni Lander at pinili niya ako kaysa sa kanyang sarili. Huwag mong sasihin ang sarili mo, Tina. Sobra ka lang mahal ng uni ko iho namin at natutuwa kami mag-asawa dahil malaki na pinagbago ng anak namin kaysa noon. Mas matigas nga lang ang ulo ng kakambal niyan. Kahit kay babaeng tao. Pero talagang napabilib ako kay Lander nang maging kayo. Kaya masaya ako sa iyo, Iha. Masaya kami mag-asawa sa inyong dalawa. Hindi ko na napapansin na umiiyak na pala ako. Tapos na ang tawag pero ako'y tulala pa rin na nakahawak sa cellphone ko. Isang beses ko pa lang silang na-meet in person nung umuwi sila galing ibang bansa para sa kasal ni Adelian dahil madalas ay sa video call lang. Hindi ko akalain na sa naghuhumiyaw na karangyaan ng mga ito ay may mababang kalooban. Napakabait at approachable nila mag-asawa. Makikita mo din na napaka-professional nila kung ang usapan ay tungkol sa negosyo. Masaya ako na tanggap nila ako bilang girlfriend ng kanilang anak. At ngayon pa lang ay magkikita ng personal ang magulang ko at ang magulang ni Lander. Anak, maiwan ka muna namin dito. Bibili kami ng pagkain sa labas at hindi ka pa naghahaponan. Hinawakan ni Mama ang balikat ko. Napatingala ako kay Mama. Si Papa naman ay nasa paanan ni Lander habang nakatingin sa nakahigang pasyente. Malungkot ang mata ni Papa kahit hindi nagsasalita. Ayos lang po ako, Ma. Wala po akong ganong kumain. Napatingin si Papa sa akin. Kumain ka, anak. Bantayan mo si Lando para pagising ay ikaw agad ang unin niyang makikita. Aalis na kami ng mama mo para makabalik agad kami. Tumango ako at hinatid na sila hanggang sa paglabas. Napalingon ako kay Lander at tinawakan ng mahigpit ang kamay nito at hinalikan iyon. Baby, gising ka na. Tumulong muli ang luha ko. Hindi ko kayang nakikita itong nakahiga at may dextrose. Maputla ito pero hindi nabawasan ang kagwapuhan nitong taglay. Pinagsalikop ko ang kamay namin dalawa at napatingin ako sa kaliwang kamay. Hinaplos ko ng daliri ang kaliwang palasingsingan ko. Ang singsing na isinuot ni Lander pagkatapos ng graduation ko. Hindi ko inaasahan na matatapos ang araw ko na triple ang saya sa buhay ko. Muli ay naalala ko ang nangyari ng araw na iyon. Lander? Baby. Oh, baby. His eyes filled with love. Not mine, as he gently took the little box from the bouquet of red roses he gave me. He knelt in front of me, his hand trembling slightly as he revealed a sparkling ring. Bumagsak ang hawak kong bulaklak dahil sa kabiglaan. Hindi ko ito inaasahan. Kasabay ng panlalabo ng mata ko ay ang pagbagsak ng mga luha ko. Tina, ama baby. Matagal ko itong pinaghandaan. Sinigurado ko na magtatapos ka ng pag-aaral bago ko ito gawin sa'yo. Nagpaalam ako kay Mama at Papa para bigyan tayo ng basbas. Sobrang mahal kita. Walang araw na hindi kita iniisip kahit na nagkakalayo tayo. At basta kakabaliw kapag nasa misyon ako. Kaya itong pagkakataon na ito ay pinaghandaan ko. Mahal kita. Please, huwag kang tumanggi. Nanginginig pa ang boses ni Lander habang nagsasalita.
Walang araw na hindi niya sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Magkasama man kami o kahit nasa Maynila pa ito. Wala sa itsura ni Lander ang pagiging sweet at mapagmahal na nobyo dahil sa laki ng katawan at puro tato nitong katawan. Hindi ko nakikita ang pagiging masamang tao nito dahil lang sa kanyang balat. Dahil mas anghel pa ito kung ikukumpara sa walang tinta sa katawan. Sobrang mahal ko ito at ang dami ng isinakripisyo ni Lander para sa akin at sa pamilya namin. Hindi dahil sa kanyang karangyaan kundi dahil sa kanyang pagiging mabuting tao. Sobrang mahal na mahal ko ang taong nakaluhod sa harapan ko. Ang mahal kong si Lander. Baby, will you marry me? Nakatingala ito habang nangungusap ang mata at naghihintay sa isasagot ko. Isipin ko pa lang natanggihan ito'y hinihiwa na ang puso ko. Sa kumikinang nasingsing ay hinawakan ko ang kamay ni Lander. Hindi mo na kailangan pang lumuhod. Lumuluha kong salita. Bumagsak ang balikat ni Lander. No, baby. Gusto ko maawa sa itsura nito na ang akala ay tatanggihan ko. I can't, baby. I can't. His voice cracked. Ilang segundo ko itong tanitigan at hindi ko na kaya pang patagalin ang nakikita kong pamumula ng kanyang mata. Yumuko ako at tinalikan dito sa labi. Yes, I will marry you. I love you. At sa sumunod na sandali ay kinuha nito ang kaliwang kamay ko at sinuot ang napakagandang engagement ring. I love you so much, baby. I love you, Tina. Kasabay ng pagtayo ni Lander ay ang palakpak mula sa labas. Hindi ko agad iyon sinilip kung sino iyon, basta ang alam ko ay mahigpit akong yakap-yakap ng taong mahal ko. Congratulations! Mainit na hinalikan ako ni Lander sa labi at buong pagmamahal ko iyong tinugon. I love you. I love you so much. I love you to Lander. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Lander at humarap kami sa mga taong nasa labas ng pinto. Ang mama at papa ko kasama sa ate Tanya at Kuya Dustin. Parehas na umiiyak ang dalawang babae na nasa harapan ko. Hindi lang sila dahil mas lalo na ako. Congrats anak. Masaya ako para sa inyong dalawa. Maluha-luha si mama. Lumapit sa ate Tanya at niyakap ako. Bunso kong kapatid. Ikakasal na rin. Pagbibiro ng kapatid ko kahit na may luha sa mata. Niyakap ko ang mama at papa ko at masaya ako na masaya sila para sa akin at sa aming dalawa ni Lander.